Ngayon nga po epektibo ang higit sa 4 na pisong bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Sa aprobadong price adjustment ng DOE, nasa 4 na piso at 30 sentimos per liter ang rollback sa diesel. Nasa 4 na piso at 70 sentimo naman ang rollback sa per liter ng gasolina at 4 pesos at 80 sentimos naman sa kerosene. Bumaba ang pandaigdigang presyo po ng kurudo dahil sa muling pag-usad ng negosasyon sa pagitan po ng Iran at ng Amerika. Kaugnay po ng pagwawakas ng giyera sa gitnang silangan at pagbubukas daw ng Strait of Hormuz. Samantala, magpapatupad din ang bawas singil ang Meralco sa kabuuang power rate nito para po sa billing sa buwan nga po ng Agosto. Ayon sa Meralco, higit 4 na sentimo kada kilowatt hour ang matatapya sa bill ng mga customers. Para po sa residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Katumbas po yan ng 9 na pisong bawas sa bill. Ayon sa Meralco, dahil ito sa inaprobahang 9.5 billion pesos na refund ng ERC. Ang paliwanag po ng kumpanya, mas mataas pa sana ang bawas singil kung hindi lang dahil sa mas mahal na ancillary service charge ng NGCP, mas mataas na fit-all rate at mas mahal na generation charge at pag-aproba ng ERC sa pagkolekta ng Meralco ng under-recoveries nito. Samantala po naman bumaba sa 38,000 ang bilang ng mga customer ng Meralco na walang kuryente sa gitna po ng masamang lagay ng panahon. Mula yan sa nauna pong report na 78,000 mga customer ang nakaranas po ng power interruption noong weekend. Karamihan po ng mga apektadong customer ay nasa Cavite kung saan higit na 28,000 customers ang nawalan po ng power supply. Higit 3,000 naman ang nasa Metro Manila at lagpas 2,000 sa Bulacan. Karamihan daw po ng mga power interruption ay dahil sa mga pasilidad na napinsala po sa lakas ng hangin at ulan. Inaasahan po ang restoration ngayong araw na ito ng Martes. Umabot naman sa higit 135 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa atin pong agrikultura. Ayon po sa datos ng Department of Agriculture, higit 6,000 magbubukid sa Ilocos Region. Kasama rin ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas ang apektado. Higit 4,500 ektarya naman po ng lupang agrikultura ang naapektuhan ng malakas na buhos ng ulan at ng matinding pagbaha. Nadala ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. O sa kabuo ang halaga. Lagpas 100 milyong piso ang halaga po ng pinsala sa palay at higit 4 na milyong piso sa mais. Halos 12 milyong piso naman ang pinsalang iniwan po ng masamang panahon sa mga high-value crop. Mga kapatid, sa mga taga-Bacoor, Cavite, taga-Zapote, Las Piñas, ito na nga daw po, pumayag na daw yung mga bilyar sa mga non-negotiable na kondisyon ng pamahalaan para po sa pag-donate ng mga lupa para sa LRT1 Cavite Extension Project. Sa programang ito, ibinahagi po ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na nasa 7 lupa ang umano'y ibibigay down o donasyon ng mga bilyar para po sa Las Piñas Station. Dalawa rito ang nakasangla sa China Bank. Bagay po na ikinagulat din mismo ng gobyerno. Lalo na ho nang makitang Pebrero lamang ngayon taon pala ito isinangla ng mga bilyar sa bangko. Pero ayon kay Cabrera, nagtakda po ang China Bank ng Executive Committee meeting para po talakayin ang formal na pagkansela sa pagkakasangla ng mga lupain sa August 13. Kasama kasi sa mga kondisyon ng pamahalaan ang pagtatanggal ng encumbrance o liability sa idodonate na mga lupa. Paliwanag din po ni Cabrera, kahit na nakasangla pa rin daw yung lupa ay maaari pong plantsahin ang deed of donation para mailipat ang titulo sa pangalan po ng gobyerno, pero mga bilyar po ang dapat na magbayad ng kanilang utang. Magpipirmahan na kami ng deed of donation ng Memorandum of Agreement actually this coming August 20 or 21. Kahit ang may-ari ng lupa, isanla ito, naiiwan pa rin doon sa may-ari ng lupa yung rights of ownership. Kami naman, kapag nagkapirmahan tayo ng MOA, at talagang paninindigan namin ito, we will impose our right doon sa property. Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Pagdating po naman sa ibang mga lupang kailangan ng pamahalaan para sa Las Piñas Station, kumpiyansa po si Cabrera na papayag daw po ang mga may-ari ng mga ito sa pagtatayo ng istasyon. Sakali nga po magkaroon daw ng issue, handa raw po ang pamahalaan na maghain ng expropriation proceedings. Inaasahan po makukumpleto ang Las Piñas Station lamang sa loob ng 3 taon at 8 buwan. Worst case scenario na hindi sila pumayag,
naka-ready din kami na mag-expropriate. Magpa-file kami ng expropriation case. Yung sa expropriation kasi, hindi namin kailangan na matapos yung kaso, no? Okay. Makakuha lang kami ng permit to enter from the court, which usually nagbibigay naman yan. Pwede na namin pasukin kaagad. All in all, Ted, we're looking at around 3.8 years. Pwede natin i-reduce to, basically mga 3 years siguro. Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Magugunita na mismo po sa ating programa ay inamin ni Secretary Banoy Lopez ng DOTR na kung hindi itinayo yung flyover sa panahon po ni Secretary Mark Villar diyan po sa kanto nga ng C5 at Quirino Avenue ay matagal nang tapos ang naturang istasyon at extension po ng LRT1 project hanggang doon sa Bacoor, Cavite. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.